So, yan guys, update tayo. So, kaninang umaga kasi napansin ko na maraming mga langgam. So, pinipeste nila yung ating halaman. So, titingnan natin ngayon kung kabisa ba yung nilagay kong cinnamon. So, may mga ilan-ilan na lang na mga langgam. Ayan. Pero tingnan mo, tingnan nyo dun sa may part ng nilagyan kong cinnamon. Medyo nag-alisan na sila. So, ayan siya. Lagyan ko ng mga, kasi sayang guys, oh. Sinisira nila yung mga pananim ko. Sayang na may mga pinaghirapan natin. Kasi lalaki na ng mga bunga. Ayan. Natin. So, ayan. Kanina nakabuka pa yung bulaklak nito. So, tumikom na ulit. So, usually yan, pag kinakain na or kinakagat na ng mga bubuyog. So, ang nangyayari, umiikom na siya. Yung iba nga nalaglag. Kasi nga, gagawan nung langgam. So, dahil siguro umulan, naalis yung mga, nagsipag-alis yung mga cinnamon. So, siguro ito, ilalagay natin siya sa taas. Kasi ito sa baba, pinipeste na siya. So, kailangan na natin siyang ilagay sa taas. Ayan. Ayan nyo guys. At ito yung ating mga malunggay. So, ayan. Yan, ilang beses ko na yan hinarvest. Tapos, ayan dito guys. May mga siningit-singit ako dito na mga alagbati. Ayan. Kasi hindi lang siya. Hindi lang kasi siya guys masyadong healthy. So, siguro dahil yung mga lupang pinag-ukuha ko, may mga kasamang buhangin. So, nanghingi na ako dun sa kila mama, mga galing sa probinsya, yung mga matatabang lupa. No? May kasama na siyang chicken manure. So, ay kasi meron kila papa, may mga alagang native naman ako dun sa probinsya. Pakuha ko ng mga lupa, yung mga healthy na lupa. So, ang ginagawa ko lang dyan guys, makikita nyo yung ibaba. Ayan, yung mga pinagbalatan ng gulay. Yan yung madalas na ginagawa kong pataba. So, ayan na siya. So, every 3 days nag-harvest ako ng talbos ng kamote. Organic siya. So, sinabihan ako ng ate ko na sprayhan ko daw. Kaso, kaya nga ako nagtanim kasi gusto mo panatiling organic para fresh. No? Karamihan kasi na kinakain natin yung mga spray. So, para maiwasan yun, ano na lang ako ng mga remedy. Ayan. Uy, nag-uumpisa na naman ito. Ayan, magbubulaklak yan. So, ano yan? Nagbubunga yan. Ayan, ayan siya. Nag-uumpisa naman. Kala ko hindi naman dadagdagan yung bunga niya. Effective talaga guys. Kasi, so, nakadalawang lagay na ako ng betchin. So, Ajinomoto. Kapag may mga tanim kayo ng halaman, lagay na ng Ajinomoto. Okay, so, lagay tayo dito. So, nakaraan madamo. Namuhan ko na. Meron na naman damo. So, hindi natin maiwasan kasi pag ulan, tumutubo na naman siya. Pagka guys, pumupunta dito yung mga nagdadamo. Nililihisan nila to kasi nakita nila may kamote. So, ang ginagawa ko, dinadamuhan ko kasi para pansin nila na may nakatayo. So, yun lang yung update natin guys. Sa update ko kayo, sunod kong matatanggal yung mga pesting langgam. So, nakikita nyo. Ayan. May dito pa nakita pa pala. Ayan. So, nagkakaubit na siya. So, mamaya ipupruning ko siya para mabawasan ng dahon. Kasi yung nutrisyon ng mga okra para dun makapag-focus sila dun sa mga bunga. So, ayan lang guys. So, time na yun guys. So, ayan na sila. So, time na para i-pruning ko sila. Okay, pinasok ko muna sila sa loob. Sila lagyan na natin sila sa taas. So, ayan na guys, pupruning na natin. Magkakat tayo dito. As you can see, no? Pinipeste na siya, nag-umpisa na. So, kailangan natin agapan. Ayan, hindi pa rin naalis. So, kailangan natin maglagay pa ng mas matinding pang spray. So, pag di natin ito naagapan,
wala na, nasisira na. Hindi na siya magtutuloy. So, ayan. No, para nakikita din natin. Pag pinagbahayan siya ng langgam, maalis siya. So, itong mga pinruning ko na to, ang gagawin ko dyan, ilalagay ko ulit dito sa paso. So, pag-pruning natin, tapos magiging pataba na siya. No, ganun siya. Kaya sa mga nagtatanim ng okra, kailangan i-pruning natin. Para makapag-focus yung, ayan o, look. So, ayan. Ay, laki na. So, nakakatawa, no? So, next vlog natin yan, papakita natin yung update. Yung paglaki niya. So, kakat ko ulit dito. So, ayan. So, ang ginawa ko kasi, nagtanim ako, yung mali ko, pinagtabi-tabi ko sila. So, ang tendency, tabi-tabi sila. Eh, walan na ako ng paso, tsaka nawalan na rin ako ng lupa. Kaya yan, hindi ko na siya nailipat. Pero dapat, at least, kung malaki yung paso mo, at least mga 4 siguro sa isang ganito katimba. Pero pag maliit, dapat mga isa lang. Mas maganda nga, 1 o 2 lang eh. Para hindi sila nag-aagawan ng nutrition. So, babawiin ko na lang sa paglalagay ng chicken manure, tsaka pataba. So, gusto ko talaga yung organic siya. No? So, ayan. Thank you for watching.